Puri ka namin, Panginoon. Magsiupo mo. Una sa lahat, magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, sa ating banal na pagdiriwang, tayo ay nakaisa sa pag-alay sa banal na misa para kay Condrado. At naniwala tayo na ang ating kapatid na yumao si Condrado, ngayon ay tinatawag ni sa Panginoon. At ang buhay, bawat isa, hindi lang kay Condrado, ang buhay, hiram sa Diyos. So, bawat isa sa atin, sino man tayo, anong mga ating katayuan, tayong lahat. Ang kamatayan, yon ang tinatawag na dapat hindi katakutan, paghandaan palagi. Bago pa man ma-lockdown, bago pa mawala ta sa mundong ibabaw, kinakailangan ang bawat sarili. Alamin natin saan man patunguhan ang ating kaluluwa, kundi tayo ay matapos na sa mundo. Ang kamatayan, another technical term, tinatawag ng graduation rites. Si Condrado ni-graduate na. Tapos ng paghihirap. Ito na ang panahon niya nga siya magbalik na. Tawag natin, going back home. Ang tunay na residensya, ang tahanan ni Condrado, hindi dito. Kaalamin nating lahat, habang tayo ay nagnilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang kamatayan, hindi katapusan ni Condrado, kundi magsimula pa lamang ang bagong buhay. Ang tao matapos sa mundong ibabaw, pero ang buhay walang katapusan. Para kay Condrado, kung siya ay naghihirap, kung siya ay mayroong complication, natapos na. Sabi pa ni Kristo, consumatum est, tapos na ang paghihirap niya. Kaya sa oras na ito, sa ating banal na misa, kay naniwala, nanalig tayo sa Diyos, na ang banal na misa, ang pinakataas na panalangin para sa Kanya, upang sa iyang paglalakbay ngayon, patungo sa langit. Iyon ang ating mga iniisip, nga kung tayo matapos sa mundo, tayo babalik sa Diyos. Kang ating kapatid na si Condrado, ito ang isang misteryo na bago pa man siya tumanggap sa katapusan niyang panahon, siya nabinyagan. Pinulaan si Condrado sa buhay na walang hanggan. Kaya sa atin ngayon na pakidalo sa banal na misa, hindi lang para kay Condrado exclusively, para sa ating lahat na nanditong nakinig sa salita ng Diyos, ang mga mabuting balita. Kasi sa panahon ngayon, lalo na sa tinatawag nating COVID-19, marami tang takot sa buhay. Takot ang mamatay, hindi tayo matanggap ang kamatayan dahil hindi handa sa ating sarili. Kaya nga, sa unang pagbasa, pinahayag ni Job na ang tagapagligtas, tagapaglikha, palaging naghintay bawat isa sa atin. Ang paghintay natin sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay, dapat ikaw at ako, kinakailangan palaging handa ang tao. Ano mang mangyayari sa buhay natin na hiram sa Diyos, kinakailangan ibalik natin sa Diyos. Kaya sa unang pagbasa, ipinahayag ni Job na ang tagapaglikha, ang Diyos na tagapagligtas, siya ang nagpakita. Siya ang humanap ng paraan upang tayo makabalik sa Ama sa langit. Kaya katulad ni Condrado ngayon, sa ating banal na misa, inaalay natin para sa Kanya at bawat isa sa atin din, tayo mag-alay sa ating sarili. Alam naman natin na ang buhay na hiram sa Diyos. Tayo, maraming mga iniisip. Sometimes ang tao ma-overstress, no? Kasi dahil sa pag-isip sa tao. Pero hindi nila iniisip nga ang buhay natin na galing sa Diyos
kinakailangan ihanda ang ating sarili. Sa ikalawang pagbasa, nagpahayag sa San Pablo, sino ba ang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Pag-uusig, tabak, paghihirap, gutom, hubad, cancer, COVID-19, anumang mga pangyayari, pati ang kamatayan, walang sinumang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan nga kung tayo nabubuhay pa sa mundong ibabaw, gumawa ta ng paraan sa pamagitan ng ating paggawa ng kabutihan sa kapwa. Pagmamahal, pag-unawa, pagmalasakit, pagtulong sa kapwang nangailangan, at lalo na ang pagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ito ang mensahe ngayon mga kapatid, kay tayong lahat ay marupok, mahina. Nangailangan ta sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, kinakailangan na matanggap bawat isa bago pa mangyayari ang lahat sa ating buhay. Kaya nga sinasabi pa ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon, maliwanag sa atin, huwag kayong mabalisa, marunong kayong manalig sa Diyos at manalig sa akin. Dahil sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Meaning to say, sa bahay ng ating Ama, maraming kondominium. Bawat isa, kinakailangan alamin natin saan tayo patunguhan kung tayo matapos na sa mundong ibabaw. Alam ba natin saan ating direksyon sa buhay? Kinakailangan din na alamin natin, hindi lang sa mundong ibabaw. Lahat ng bagay dito sa mundo, patikim lamang. Hindi natin madala kung ano man ang ating mga matanggap na pagpapala ng Diyos. Ang madala natin sa langit, yung ang kabutihan ang ginagawa sa isang tao. Kaya nga, tayo pinalalahanan ng Diyos sa oras na ito. Bago pa man tayo nga mangyayari, kinakailangan siguruhin natin na ikaw at ako sa misa ngayon, hindi lang para kay Conrado, para din sa bawat isa sa atin. Ang ating panalangin para kay Conrado, isang malaking bagay upang siya din matulungan natin habang siya patuloy ang paglalakbay patungo sa karya ng langit. So bago pa ang lahat, kay nangako si Kristo, sino tong naniwala, nanalig kay Kristo, maski tayo mamatay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang pangako ni Kristo. Kung tayo naniwala kay Kristo, ang muling pagkabuhay, ang lahat ng bagay gagawin ng Diyos para sa ating kabutihan. Kaya nga, sa gabing ito, tinatawag tong Despedida Night ni Conrado. Last night. Kaya kinakailangan nga ang bawat narito ngayon, mataimtim tayong manalangin para sa Kanya, bilang pabaon, bilang sa ating pagmalasakit at pagkaisa para sa ating kapatid na yumao na si Conrado. Bago pang lahat siya namatay, nakatanggap pa siya ng passport? I am asking, bago pa siya na-lockdown, nakatanggap ng passport, sakramento? Bakit? Ay, ano? Matagal na ba siya? Okay. So, it's supposed to be, ang passport, what I mean, ang sakramento. Marami kong na-encounter sa lockdown, pero nakatanggap sila ng sakramento. Kasi importante para sa kanya. That is passport to heaven. Kung matutog Amerika, walang passport, we cannot enter. Kaya nga, ipinahayag ko lang sa katotohanan, God will make a way kung kayo naghanap ng paraan. Kasi ang passport kinanglan niya, bago pa man sa na-lockdown, sakramento ng pagkumpisal, pagpahid ng langis, at ang diapapon. Kaya nga, nagtanong ko sa inyo, bago pa man siya nangyayari, kinakailangan siya nga ating alalahanin because yun ang importante. No? Tayong mga Kristiyanong Katoliko, dapat alam natin ang pagpahalaga sa buhay na hiram sa Diyos. No? Kasi para sa Kanya,
Hindi naman sa kakain ng mga pagkain yung ialay dyan. Ang pagkain niya, spiritual. Prayer, misa, 9 days, 40 days, and then all the prayer, yun ang kinakailangan niya. Pagkain no more way. Kaya iba sa atin, magalay-alay dyan. Langgamin lang siya. So, kinakailangan nga, we learn to educate ourselves kasi maraming good sa atin nga, maraming hindi pa alam. Kaya kinakailangan natin, mga kapatid, kailan siya namatay? July 6 po. July 6. So, wala masay passport. Every 6 of the month, hanggang babang luksa, July 6, 2021. Magpamisa mo every month. Ikaw wala sa passport. Pero after Yes. namatay po, nagdasal na po. O, iba yun ang dasal. Ibang sakramento. Kaya ang pinakataas nga panalangin, walang iba ang misa. Bakit? Si Kristo ating inaalay para sa Kanya. No? Para siya din nga ma-purify ang iyang kaluluwa. Kung ano mang yung mga nagawa pang mga sala o dahil sa iyang kahinaan, at least si Kristo na ang nangako para sa Kanya. So, wala problema everyday, mag-rosaryo, chaplet Divine Mercy, wala problema. Pero pinakailangan ang misa mas para sa Kanya, no? So kay lockdown pa man, pwede nga magpamisa mo saan kayo magpamisa. Sa St. Francis. Pwede, no? Basta isama ninyo siya every 6 of the month, no? Beginning next month. Hanggang July 6, 2021. That is justification. Walang maka-justify niya. Ang ating prayer, hindi na maka-justify except sa misa. Pero, nakatulong din para sa Kanya. Kaya nga, pinahayag ko sa inyo kasi maraming mga Katolikong sirado, hindi nila alam. Ito ang pagpahalaga ngayon sa banal na misa. Kaya nagmisa tayo, kaya naniwala tayo na ang misa, yun ang magbigay niyang hustisya, si Kristo. Sana natin ialay ngayon sa gabing ito. Kaya nga, sinasabi ko sa mga kapatid, na sa ating ngayong pag-alay, kinakailangan nga siguruhin natin. Hindi lang alay sa bibig, kundi galing sa puso. Kaya ang pag-alay galing sa puso, yon ang pansinin ng Panginoon. No? Kaya sa ating pagsakripisyo, sa ating pagtipon sa gabing ito, pinalalahanan ka ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. No? Kaya sinasabi ko na si Conrado ngayon, physically, wala na. Pero spiritually, he's still alive and kicking. Buhay ang kaluluwa. Hindi mamatay ang kaluluwa. Sabi pa ni San Pablo, hindi matapos ang buhay ni Conrado sa kamatayan. Ang kamatayan, yun lang ang pintuan upang si Conrado makapasok sa ating mga sakripisyo, saan si Kristo nangako, huwag kayong mabalisa, marunong kayong manalig sa Diyos, manalig sa akin. Dahil sa bahay nating Ama, maraming silid o mga kondominium. Kaya sa ating pagtulong sa Kanya, hindi sapat nga tayo nagtipon-tipon ngayon, but alalahanin natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, para ma-justify siya, kung ano mang yung mga pagkukulang habang nabubuhay pa sa mundong ibabaw, ating ialay yung sinasabi niyo sa misa. No? Yon ang importante ngayon. No? Dapat din kinakailangan kayo. Yung wala pang lockdown, ganun din ang mga tao. Namatay, hindi nakatanggap. No? So, anyway, ang gusto ko lang ipabot sa inyo, ang pagpahalaga sa buhay ni Conrado na ating ibalik sa Diyos. At ito din ang isang papalaala sa ating lahat na tayong mga Katoliko, marami tayong mga tinatawag ng pamahiin. Kung naniwala kayo sa pamahiin, hindi yan totoo. Pamahiin, demonyo yan. Kung naimamatay, bawal magwalis. Kung naimamatay, bawal maligo. Ibang amoy mo, mag-uong ka. Hindi ka mamatay sa COVID, mamatay ka sa amoy mo. Dahil sa katangahan ng tao, di ba? Yung karamihan natin, yun. Lakas sa pamahiin, pero hindi lakas sa Diyos. Anong klaseng Kristiyano? Kung pag-usapan ng kamatayan dahil takot kang mamatay, kato-kato ka rin.
para di tablang mamatay, tanga. Katukatukan man, hindi mo kilala si Kristo, hindi ka nagsimba, hindi ka naghanda sa imong sarili, paano ka maligtas? Kaya kinakailangan siguruhin natin, ha? Hindi ang mga pamahiin. Ang mga pamahiin hindi na totoo. Ginagawa na sa demonyo para matakot ang mga tao. Sa katotohanan, ang pamahiin walang kaligtasan. It is a destruction of faith. Kaya i-declare, akong iproklama sa inyo, na dapat ang Katoliko hindi maniwalang ganon. Bawal din magluto ng manok may malunggay. Kaya baka mga lagas ang lahat. Sino nagsabi? Ha? Wala yan sa vocabulary. Ang pagkain isang biyaya ng Diyos. Hindi nagdala ng kamatayan. Dahil ang tao nanalig sa demonyo, sa pamahiin, natakot sila. Ya, karamihan na bang naniwala sa pamahiin? Maginoo pero medyo bastos. Totoo yan. Naaring Katolikong sirado. Ang iba na, lalo na sa mga senior moments, no? Karamihan sa mga senior, naku, lakas kayo sila. Huwag bawal yan. Kasi ganito. So, yon ang mga pangyayari sa mga paganong tao, hindi Katolikong Kristiyano. Ang isang Kristiyanong Katoliko, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Na hindi ka matakot sa demonyo, dapat ang demonyo matakot sa atin. Kasi karamihan gano'n, no? At yung paglibing din, ang mga pangyayari, marami tayong mga seremonyas. Lalo na paglibing. Ang number 1 bawal pabalik-balik. Anong mang mangyari kung isa na ang daan? Mag-helicopter na lang mo para diretso. Kagaguhan yan, no? Kagaguhan yan. I tell you this solemnly because gusto ang Panginoon itama ano ang totoo, ano ang katotohanan. No? Lalo na sa paghatid sa sementeryo, ay the other week, may nagmisa ko sa despedida night. Pagkakinabukasan, misa din. Ang nangyayari, mayroon silang mga seremonyas na bago pa tapos ang misa, may mga baso, plato sila. Akala ko para sa snacks. Ang ginagawa pa sa mga demonyo, paglabas sa patay, lahat gibasag. Diba mga gago? Bakit nagsalita kung ganon? Gusto ko nga mumurahin natin ang demonyo, dili ang tao. Kasi dahil sa kagaguhan ng tao, nanalig sila sa demonyo. Imagine ka na hurot ang baso, plato kasi para po lumawa ang malas. Sino ang malas? Ang patay nga nagpahinga o ikaw ang buhay? Ikaw walay Kristo, di mo kilala si Kristo, ikaw ang malas. Malas kang tao kung di ka naniwala kay Kristo, ang muling pagkabuhay, hindi ang patay. Kaya nga maraming mga sitsit, buritsit, mga maling akala na false alarm na kanang mga pamahiin natin, hindi yan makaligtas sa tao. At lalo na, pagdating sa sementeryo, nagmisa tagapagray, doon dumaan sa St. John Meridiani. Ilibing sa Heaven's Gate 1. Anong nangyayari paglibing? Nag-ikot sa sumulong ang mga demonyo. Hasta mga senior citizen, nangaluyan, nanghina na, naglubak. Dahil silang pamahiin. Pagdating doon sa, asaan nilibing? Heaven's Gate 1 lang. Tanawa ka gago sa tao? Ha? Ito sinasabi ko kasi mga maraming tao, professional degree holder, mayaman, naniwala sa pamahiin. Kaya ang pamahiin, hindi na galing sa Diyos. Galing na sa demonyo na paniwala ninyo. Ang demonyo, marunong siyang manakot sa tao para manalig ka sa kanya. Hindi totoo. Kaya pagdating pa doon, marami pa silang mga ipabaon. Kaya kawawa ilang daddy, walay sapatos. Naku, nakapasakit ko yung Eddie. Ang kamay pa, left and right, tag 5,000. Sabi ko, ay bakit may baon yan? Sabi pa sa anak, Padre, huwag kang mapakialam.
kawawa si daddy nga to sa langit. Wala siyang mabili, ay gago ka. Saan pilihin mo doon? Hmm? You get the point here? Yeah. Gusto nga, ang katotohanan ipahayag ni Kristo sa gabing ito. Maraming Katoliko na pagano. Those who believe pamahiin is not a Christian. At ito ang katotohanan sa gabing ito. Kaya nga, marami pang isaksak nila ang paborito ni Daddy. Kung sa may paborito niya. Lahat, hasta mga hunsoy, ipada. Ano ba yun? Instead, ang panalangin nating ibabaon, marami. Di ba sabi pa? Travel light ko no. Eh, saksakan ninyo ang iyang taol, maraming isaksak dyan, no? Pati pa ang bank book. Anong nangyari dyan? Kawawa si Daddy kayo ay walang ma-withdraw. Naku, kagaguhan Diyo sa tao. No? Kaya nga sinasabi ko ito mga kapatid, kay maraming ganitong ilang mga ginagawa hanggang ngayon. At pagdating pa sa sementeryo, bago pa ilagak, tapos sila nga nag-last viewing na, ano nangyayari? Bawal, huwag sa ilagak kasi ang mga apo ihakbang-hakbang sa demonyo. Hakbang-hakbang, walang kaligtasan. Baka masama ng imong apo, imong anak, paglibing. So hindi yan totoo. Hakbang, walang kaligtasan sa hakbang. Magbago ang Kristiyanong Katoliko. Maniwala, manalig ka sa Diyos, hindi sa demonyo. Then after that, sa hakbang-hakbang, ano namang sunod? Na ilang mga gustong ipaabot. May mga pabaon na. Niya mabigat kaya ang pagpanaw, no? Kasi maraming saksak. Yeah, paano yung bagong sapatos na 5 years after mamatay, maagnas na? Mas may indulensya pa ang patay kung ibigay na sa walang sapatos. Di ba? Yun ang tama ang gagawin natin. Yung maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, hindi sa demonyo. At mayroon pa silang sinasabi, kung makita nila kung may rosaryuhan, hindi na ba rosaryuhan? Oo. Ani demonyo itong sabi ninyo. Ang rosaryuhan, ipabaon ninyo. Ya, tapos dating sa sementeryo, bawiin ninyo niya, putulin pa. Ay naku, anong klaseng bigay, babawiin ninyo. Ang pamahiin sa pagputol ng rosaryo, wala kayong karapatan. Hindi yan totoo nga sabi niya nga, uy, bago pa nga kukunin mo rosaryohan. Ay bakit? Putulin mo. Ay bakit putulin? Baka maraming magsunod-sunod, ay gago ka. Ikaw lang sunod ng putol. Wala kang karapatan sa pagputol sa Santo Rosario. The Paschal Mystery of Christ's life, dialan niyang buhay para sa ating kaligtasan. Hindi pagkapaalipin. Kaya nga, hindi pwede putulin ninyo na bukas. Hindi na totoo nga putulin, hindi na ka mamatay. Ipabaon. Bigay na, ipabaon. Period. Wala nang mga maraming sitsit buritsit dyan. Kaya otherwise, inyong ginagawa sa demonyo na dili na sa Diyos. Ang pagputol sa rosaryuhan, walang kahulugan yan. Hindi ka maligtas yan. At saka ibabaon. Period. At saka yung sinasabi nila nga, kinakailangan nga gagawin natin to kasi baka may masamang mangyayari. Walang masama. Ang masamang mangyari na sa utak mo dahil ikaw nag-entertain sa demonyo. Dili na totoo. Hanggang ngayon, wala pa maedukar ang mga tao sa salita ng Diyos. We need to educate ourselves so that you must be renewed Christian. Ang bagong tao, bagong panahon, na tayo sumunod sa yapak ni Kristo. Yun ang tama. Marunong kang makinig. Matuto ka na maging Katolikong Kristiyano. At lalo na after that sa ceremonias, anong sunod? Sabi pa nila, sige, mag-snack na. O ano na sa ginawa sa magpamahiin? May mga sobra, leftover. Anong sabi sa demonyo?
Huwag iuwi. Ano man mangyayari kasi masama. Masama ba ang pagkain? Walang masama. Pero, kung ipamigay mo ang pagkain, huwag mong sabihin, masama, ipamigay na lang. Hindi na totoo. Pwedeng ipakain ninyo, but do not make any address na magsalita tayo, na magsabi, ipamigay na kasi masama yan. Mali. Bawal kuno iuwi. Walang bawal. Walang masama sa mata ng Diyos. Kaya nga, naging masama tayong Katoliko, kaya di tayo makinig sa salita ng Diyos at ating pinakinggan ang demonyo. Yun ang realidad. And then after pa, tapos na nagkainan, anong next program? Huwag kang uuwi sa bahay. Saan punta? Magpagpag ang demonyo. Ha? Naku, nakapasakit Kuya Eddie ng mga pagpag ninyo. Kilalanin niyo si Kristo, magbago kayo, magsisisi kayo, at yan ang kaligtasan. Walang kaligtasan sa taong tigas ulo, asaway. Kinakailangan na ang tao marunong makinig, marunong magnilay-nilay sa mataintim na mabuting balita. Kaya mabuting balita, dili masama. Yun ang tama, gagawin natin ang tama upang ikaw maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Yun ang importante natin ngayon. Maraming Katoliko ng mga pagano. They are believing about the pamahiin. They are very strong in pamahiin. There's something wrong. That is why I tell you this evening, kasi ito ang pagpahalaga ngayon sa salita ng Diyos. Nga dapat hindi nyo sundin yan ang utos sa demonyo. Dapat ang utos ng Diyos. May takot ka sa Diyos, may pagmamahal ka sa Diyos, marunong kang makinig at sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan maliban kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ako ang iyong daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapasok sa langit sa aking Ama, maliban kung kayo naniwala sa akin. Kaya maliwanag mga kapatid, as Jesus introduced Himself, I am your way, your truth, and your life. Kung may espiritu kay ni Kristo, everything is absolved. Walang duda. Walang duda. Kaya ang tao na nagduda, hindi ka nanalig sa Diyos. Kaya maliwanag ang Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa. Marunong kayong manalig sa Diyos, manalig sa akin. Because in my Father's house, there are many condominium in heaven. Kaya bawat isa sa atin, mayroon na tayong mga rewards, no? Kantimpala ang pangako ni Kristo kung sino man naniwala, nanalig kay Kristo. Nga, maliwanag sa atin mga kapatid, na sa gabing ito, pinahalagan tayo ng Diyos. Ito ang pagpahalaga sa buhay na hiram sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, everything is temporary. Hindi ta forever dito sa mundong ibabaw. All of us is water. We are all citizens of heaven, not here. Tandaan ninyo, mayaman ka man, mahirap, bata at matanda, ano mang titulo, doktor, engineer, CPA, lawyer ka, whatever that you have, everything will pass away. Ang title mo hanggang lapida lang. Ang importante, siguruhin mo na ikaw makapasok sa langit. Siguruhin mo, gumawa ka ng kabutihan, makatulong ka sa kapwa mo. That is heaven. Mayaman ka man, pero madamot, makasarili, swapang ka. Ay, barbecue ka, impyerno. You cannot enter the kingdom sa mga taong madamot, makasarili, maging swapang. Tell you honestly, this is a declaration. This is a salvation. This is the information that lead us to salvation. Walang ibang kaligtasan, si Kristo lamang. Kaya yun, mga maling akala, false alarm, mga piki, ng mga balita, ay galing na sa demonyo. Ang mabuting balita, si Kristo, nga nagpakamatay bawat isa sa atin para tayo maligtas. Si Kristo ang buwis sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, kinakailangan kung pag-usapan ang kamatayan, dapat ihanda ang sarili.
may kasabihan, ang kamatayan hindi dapat tatakutan, paghandaan mo. Yun ang importante. Kung may kapwa ang tao kang hindi ka nakapagsundo, dapat mag-reconcile na. Eh baka matigok ka, hindi ka napatawad, magmulto ang kaluluwa mo. Totoo yan. So a person does not know how to prepare himself, especially when you need to reconcile, makipagsundo habang may panahon pa. Kaya kinakailangan ang pakipagsundo sa Diyos at sa kapwa, yung pagkumpisal din natin. Kinakailangan din na tayo marunong magpakumbaba, manalangin mataimtim, upang gabayan sa banal na Espiritu ang ating sarili. Upang tayo makapaghanda, ano ang tama ang gagawin natin? Kung isang tao atat-atat sa mga makamudong bagay, you cannot prepare very well. Kasi masyado kang atat sa makamudong bagay. Kaya sa gabing ito mga kapatid, we are really surprised. Because gusto ng Panginoon, malaman natin, matuklasan natin ano ang tamang gagawin sa mga Kristiyanong Katoliko. Lalo sa panahon ng ganito. Importante yan, no? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag sayangin habang may panahon ka pa. Kaya kung ma-lockdown na ka, you cannot do anything anymore. Kaya nga, kinakailangan susuriin ang bawat sarili. Mag-isip-isip ka na. Bago pa kasi, hindi natin alam kailan darating ang kamatayan sa buhay natin. We do not know. Ang kamatayan hindi mga tok. Tayo ra ang mga tok, kay takot kang mamatay. Pero anong katok-katok man, hindi ka kilala ni Kristo, na masama ang ugali mo, masungit ka pa, impatsong kaluluwa mo. Hindi ka maligtas. Mga kapatid, this is the pronouncement. Again and again, gusto ang Panginoon na tayong lahat matuto. Tayong lahat, kinakailangan i-practice natin ang pagkatunay Kristiyanong Katoliko na tayo magpatutuo. Ito ang importante sa ating ngayon na pagdiriwang. Kaya mga kapatid, sa ating pagpatuloy sa banal na misa, para kay Conrado, congratulations, graduate na. Tapos na ang problema. Tapos na ang complication. Tapos na ang paghihirap. So, God give him a peace and a rest. Kasi, kawawa naman, ilang taon ba siya nag-suffer? 5 years. Ganyan, nagmisa sa ko, 6 years. Dialysis. Yan, nagkapahinga na the other day. Ikaw po ang asawa, maging malaya ka na. Kasi ang paghihirap, grabe. 3 times a week ang dialysis. Siya mismo ang naghirap tumingin sa iyang asawa. No? Kaya nga, ang magandang bagay na nagpapahinga na siya because this is a total rest para sa kanya. Kaya nga, nagpasalamat na sa Diyos na at least binigyan na siyang pagkakataon. Si Conrado na ngayon, maging kapiling na sa Diyos. Kaya ni-congratulate ko kasi lahat naman mo graduate, amen? Isang gusto mo graduate na. Takot kayo, no? Maghanda kayo dyan. Wala kayong makatok-katok. Kasi ano pang palusot system ninyo, darating sa kamatayan, wala kang magawa. Importante, susuriin ang bawat sarili, magsisisi, no? Balik loob sa Diyos. Yun ang importante. Kung mayroon tang mga taong hindi makapagsundo, you have to do something habang may panahon pa. Kaya kung ma-lockdown ka na, you cannot do anything. Kaya nga, para kay Conrado hasta la vista until we met again. Nauna lang siya. No? Tayong lahat susunod. Hindi natin alam sino ang sunod. Basta na yung sunod. Kaya nga sinasabi ko, huwag matakot mamatay. Ihandain mong sarili. Manalangin ng mataimtim. Kinakailangan ang pagbabago, yun ang precedence para tayo makabalik sa kamay ng Ama sa langit. Kaya this is the way sa ating panampalataya na ikaw at ako ginigising ng Panginoon na dapat tayo magising sa katotohanan upang tayo hindi maligaw ng landas ang ating kaluluwa
kung tayo mawala man sa mundong ibabaw. So God made a way, bawat isa sa atin, sino mang nakinig at sumunod at nagsumikap. Ang nagsumikap, yun ang maligtas. Pero nakinig ka lang dyan, pero pabingi-bingi ka, matuloy ka sa ng bingi. Na ibang mga tao ngayon na dili na pinahalagahan ang salita ng Diyos. Akala nila, salita-salita lang. This is the address, automatically, bawat isa sa ating nakinig ngayon sa gabing ito. And this is the most important part. Ang kabahagi sa banal na misa, ang salita ng Diyos, ang mahalaga sa atin. Kaya kinakailangan maging seryoso tayo. Kinakailangan maghanda sa sarili upang sa pagdating ng tamang panahon, all of us will be always united with Christ in heaven. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagsitayo ng lahat, mga kapatid, at ating ialay ngayon ang mga panalangin para kay Conrado. Mga kapatid, rin at manalangin ang buong pananalig sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.